Ang hangin sa loob ng Grand Maharlika Hall ng isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City ay halos kumikinang isang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango pagkain mula sa iba't ibang sulok ng mundo at ang hindi maikakailang aroma ng kapangyarihan. Ang mga dambuhalang kristal na chandelier ay nakabitin mula sa kisame na parang mga korona ng bituin, nagbibigay liwanag sa daan-daang bisitang suot ang kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ginto, pilak at diamante ang sumasayaw sa bawat paggalaw, sa bawat pagtaas ng kopita ng champagne. Ito ang selebrasyon, ito ang kaharian, at ang hari walang iba kundi si Mateo Mat del Fuego. Sa kanyang ika-50 kaarawan si Mateo ay nakatayo sa gitna ng lahat, tila isang estatwang inukit mula sa tagumpay. Ang kanyang suit na gawa pa sa Milan ay perpektong nakalapat sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang kanyang nangiti na dumaan sa kamay ng pinakamahusay na dentista sa bansa ay nagpapakita ng kumpiyansa na kayang bilhin ng pera. Hawak niya ang isang kopita ng Dom Perignon na para bang extension na ito ng kanyang kamay. Siya ang titan ng real estate, ang pangalang bumubulong sa bawat boardroom, ang lalaking nagmamay-ari sa skyline ng syudad. Sa kanyang tabi, tila isang perpektong palamuti, ay si Isabel Bell Roses. Mas bata ng 25 taon, isang sikat na modelo at influencer, at ang kanyang ipinagmamalaking fiancé. Mataas balingkinitan at bawat galaw ay kalkulado. Para siyang isang porselanang manika na nabuhay ang kanyang ganda ay kasing lamig ng mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. Para kay Belly ang gabing ito ay hindi lang party ni Mateo. Ito ang coronation night niya bilang susunod na Ginang del Fuego. Ang kasal na ito ang magpapatibay sa kanyang pwesto sa pinakatuktok ng alta sosyedad, isang bagay na pinaghirapan ng kanyang pamilyang Nouveau-riche sa loob ng maraming henerasyon. Mga kaibigan, umalingaw-ngaw ang baritonong boses ni Mateo gamit ang mikropono. Agad na tumahimik ang bulwagan. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kopita. Walang higit na kaligayahan para sa akin, kundi ang makasama kayong lahat ngayong gabi. At syempre ang ibahagi sa inyo ang isa sa aking pinakamalaking pasyon, ang pagsasayaw. Isang senyas mula sa kanya at ang live orchestra ay nagsimulang tumugtog ng isang pamilyar na himig isang tango. Nagbigay daan ang mga bisita, lumikha ng isang malaking espasyo sa gitna ng dance floor. Ang tango pagpapatuloy ni Mateo habang inaalok ang kanyang kamay kay Belle ay hindi lang basta sayaw. Ito ay isang kwento ng dominasyon, ng pagsuko ng pag-angkin. Isang sayaw para sa mga taong hindi takot ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngumiti si Belle at tinanggap ang kanyang kamay. Hinalikan siya ni Mateo sa pisngi, isang galaw na para sa mga kamera ng mga nagkalat na social media chroniclers. Nagpractice sila ng ilang linggo para sa sandaling ito. Hindi ito sining, ito ay isang palabas. At pareho nilang alam iyon. Nagsimula silang sumayaw. Bawat hakbang ay perpekto. Bawat pag-ikot ay ensayado. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng may teknikal na kahusayan, ngunit tila may kulang ang kaluluwa. Ang init ng apoy na siyang buhay ng tango. Ngunit sapat na ito para sa mga manonood. Palakpakan, mga flash ng kamera, mga bulungan ng paghanga. Habang isinasayaw niya si Belle, ang mga mata ni Mateo ay naglibot sa buong silid, tinitiyak na bawat isa ay nakatutok sa kanya. Siya ang sentro ng universo na ito, ngunit sa gitna ng paghanga isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin at bahagyang gumulo sa kanyang perpektong mundo. Sa isang sulok malapit sa buffet table, may isang anino, isang babaeng nakatayo, nang tahimik hindi kasama sa karangyaan. Nakasuot ito ng simpleng uniformeng kulay abo ng cleaning staff. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun, walang bakas ng kolorete, sa mukha. Nakatitig ito sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata
ay hindi nagpapakita ng pagkamangha o inggit. Ang mga ito'y matiim mapanuri, tila binabasa ang bawat galaw nila, hindi bilang isang palabas, kundi bilang isang teknik na kinikilatis. Sino siya para titigan ako ng ganyan ang isip ni Mateo? Isang kislap ng iritasyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Dapat ay naglilinis siya, hindi nanonood. Dapat ay nakayuko siya, hindi nakatingin ng diretso. Ang kanyang simpleng presensya ay isang maliit na dumi sa kanyang perpektong obra. Nang matapos ang tugtog, isang malakas na palakpakan ang muling umugong. Ngumiti si Mateo, itinaas ang kamay ni Belle na parang isang tropeo. Ngunit ang kanyang isip ay nasa babaeng nasa sulok pa rin. Isang masamang ideya ang biglang nabuo sa kanyang utak, isang ideya na pinagliyab ng alak at ng kanyang walang hanggang kayabangan. Bago pa man makabalik sa kanilang mesa, may isang maliit na komosyon na nangyari malapit sa buffet. Si Belle, na may hawak na bagong kopita ng champagne, ay aksidenteng nabunggo ang babaeng tagalinis, habang ito ay nagpupulot ng isang nalaglag na kubyertos. Oops! Malanding sabi ni Belle. Ang laman ng kopita ay tumapon sa dibdib ng uniforme ng babae, lumikha ng isang malaking basang mantsa. Oh my goodness, I'm so sorry. Ang dumi-dumi mo tuloy. Ang kanyang tono ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Isa itong maliit na pagpaparamdam kung sino ang nasa kapangyarihan. Lahat ng nasa malapit ay napatingin. Ang babae na may pangalang Liana na nakasulat sa kanyang name tag ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Kumuha siya ng isang tissue mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mantsa. Ayos lang po, ma'am, sagot niya sa isang mahinahon at pantay na boses. Trabaho ko pong maglinis. Ang simpleng sagot na yon, ang kanyang dignidad. Sa gitna ng kahihiyan, ang lalong nagpainit sa ulo ni Mateo. Hindi siya natinag, hindi siya umiyak o nagalit. Hinamon niya ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Doon nagdesisyon si Mateo. Kinuha niya muli ang mikropono mula sa MC. Sandali lang mga kaibigan, anunsyo niya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Habang sumasayaw kami, napansin ko ang isang manonood doon sa likod. Ang ating masipag na staff mula sa housekeeping. Itinuro niya si Liana. Lahat ng mata na kanina'y nasa kanya ay bumaling ngayon sa babaeng nakatayo sa gilid, hawak ang basang tissue. Naramdaman ni Liana ang bigat ng daan-daang pares ng mga mata. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Mukhang napahanga siya sa aming sayaw. Patuloy ni Mateo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya naisip ko, bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon? Halika, miss. Liana, subukan mo ring sumayaw, isang hakbang o dalawa. Ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo. Isang alon ng tawanan ang kumalat sa bulwagan, ang iba ay hindi komportable, ang iba ay tuwang-tuwa. Sa posibleng kahihiyan na masasaksihan, sinubukan siyang pigilan ni Belle sa isang bulong Mateo, tama, ngunit huli na. Lasing na si Mateo sa kanyang sariling palabas. Pagkatapos ng lahat, dagdag pa niya itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang tango ay para sa mga may dugo, para sa mga may class, hindi para sa kahit sino lang, hindi ba? Ang huling pangungusap ay isang direktang sampal. Ang bulungan ay naging hayagang tawanan. Maging si Belle ay hindi na napigilang ngumiti. Ito na ang sukdulang pagpapahiya. Si Liana ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong lawa. Walang sino mang makakabasa kung ano ang nagaganap sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay hindi bumaba o umiwas. Nakatuon pa rin ang mga ito kay Mateo, hindi na may pagkamausisa, kundi may isang bagong ningas, isang ningas ng paghamon. Isang matandang lalaki na nakauniforme rin ng maintenance ang kanilang supervisor, na si Mang Celso ang lumapit sa kanya at bumulong. Liana, hayaan mo na. Huwag mo nang patulan.
Kilala niya ang pamilya ni Liana. Alam niya ang bigat na dinadala ng babae. Ngunit hindi nakinig si Liana. Ang katahimikan sa bulwagan ay halos nakakabingi. Bawat segundo ay tila isang oras. Hinihintay ng lahat ang kanyang reaksyon, ang kanyang pagtanggi, ang kanyang pag-iyak, ang kanyang pagtakbo, papalayo. Ngunit wala sa mga yon ang nangyari. Dahan-dahan ibinaba ni Liana ang basang tissue sa isang maliit na platito sa gilid. Itinuwid niya ang kanyang likod at sa isang iglap ang babaeng tagalinis ay tila nag-iba ng anyo. Ang kanyang tindig ay naging mas matikas. Ang kanyang mga balikat ay umurong. Ang kanyang baba ay bahagyang umangat. At nagsimula siyang maglakad, walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng gasgas na itim na sapatos na goma ay tahimik na humakbang sa makintab na sahig na marmol. Bawat hakbang ay may bigat, bawat hakbang ay may layunin. Dinaanan niya ang mga mesang puno ng mga taong nakanganga sa kanya. Dinaanan niya si Belle na ngayon ay may bahid ng pagkalito sa mukha. Huminto siya ilang talampakan lamang ang layo mula kay Mateo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang buong Grand Maharlika Hall ay huminto sa paghinga. Sa isang boses na hindi malakas, ngunit malinaw at tumatagos sa katahimikan sinabi niya, "Hindi ko kailangan ng mikropono." Napatingin siya sa orchestra leader na nakatitig sa kanya naghihintay. Tanging musika lang. Tumango ang maestro. Sa isang senyas ng kanyang kamay, ang mga violin ay nagsimulang umiyak, ang bandoneon ay huminga ng malalim at isang himig ng tango ang muling pumuno sa hangin. Ngunit iba ito, mas malalim, mas masidhi, mas makatotohanan. Ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata, hinayaang pumasok ang musika sa kanyang kaluluwa. Ang buong bulwagan ay nakatingin, nakalimutan ang kanilang mga inumin, ang kanilang mga kwentuhan, maging ang kanilang paghinga. Ang anino mula sa sulok ay nasa gitna na ngayon ng entablado, handang sumayaw. Nagsimula ang musika, hindi na ang pangkaraniwang tango na tinugtog para kay Mateo at Belle, kundi isang klasikong La Comparsita. Ang himig ay malungkot, ngunit mapusok isang kwento ng nawalang pag-ibig at nagbabagang damdamin na isinalin sa bawat nota. Sa unang kumpas ng bandoneon, ang buong katawan ni Liana ay tila nagbago. Ang babaeng tagalinis na may bahid ng champagne sa uniforme ay biglang naglaho. Sa kanyang lugar, isang mananayawang isinilang. Hindi na siya naghintay ng kapareha. Siya mismo ang naging kwento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa pagmulat nito, tila ibang kaluluwa na ang nakatingin mula sa likod ng mga iyon. Mula sa katahimikan, isang lalaki. Mula sa support staff, isang event technician na marahil ay may alam din sa pagsayaw ang biglang lumitok sa dance floor at magalang na inalok ang kanyang kamay. Marahil dahil sa awa o marahil ay nakita niya ang apoy na hindi nakita ng iba. Tinanggap ni Liana ang kamay nito at sa sandaling iyon ang imposible ay nangyari. Ang una niyang hakbang ay tila isang kidlat na gumuhit sa sahig. Matatag tiyak at puno ng damdamin. Hindi ito ang mga ensayadong galaw ni na Mateo at Belle. Bawat kilos ni Liana ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga paa ay dumudulas sa sahig na para bang doon sila nilikha. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa hangin. Ang bawat pag-ikot ay perpekto, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang reyna, ang kanyang ulo ay nakatagilid ng may tamang anggulo ng pagnanasa at pagmamataas. Sumayaw siya na parang humihinga. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang takot. Kung ang sayaw ni Mateo ay isang deklarasyon ng kapangyarihan, ang sayaw ni Liana ay isang pag-amin sa sakit. Ang kanyang mga galaw ay nagsasalaysay ng isang kwentong matagal nang nakatago, ang pagnanasa, ang pagtataksil, ang pagbagsak, at ang tahimik na pagbangon. Ang bulwagan ay napuno ng isang uri ng katahimikan na hindi pa naririnig ni Mateo sa buong buhay niya. Ito ang katahimikan
ng pagkamangha ng pagkabigla ng hiya. Ang mga tawa ay namatay sa mga lalamunan. Ang mga mapanuyang ng ngiti ay napalitan ng nakangangang mga bibig. Ang mga cellphone na kanina'y kumukuha ng video ng isang kahihiyan ay kumukuha ngayon ng video ng isang milagro. Si Mateo na nakatayo sa tabi ni Belle ay hindi maialis ang kanyang mga mata kay Liana. Tila siya sinampal ng isang puwersang hindi niya nakikita. May isang bagay sa tindig ng babae, sa paraan ng pagtapak ng kanyang mga paa, sa lungkot ng kanyang mga mata, habang sumasayaw na tila pamilyar isang multo mula sa isang malayong nakaraan na bigla na lang nagpakita sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Si Belle, sa kanyang tabi, ay pilit na pinanatili ang kanyang ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay tila isang basag na salamin. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng takot, pagkatapos ay ng inggit. Ang babaeng tinapunan niya ng champagne, ang babaeng dapat niyang ipahiya, ay ninanakaw ngayon ang buong gabi ang atensyon at maging ang paghanga sa mga mata ng kanyang mapapangasawa. Bawat palakpak na pumapatak para kay Liana ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nang ang huling nota ng musika ay marahan na naglaho sa hangin, huminto si Liana. Sa gitna ng dance floor, ang kanyang dibdib ay bahagyang umaakyat baba. Nagkaroon ng isang segundo ng ganap na katahimikan na para bang ang buong mundo ay naghihintay ng hudyat. Pagkatapos isang tao mula sa likod ang sumigaw bravo. At iyon na, ang hudyat. Ang bulwagan ay sumabog sa isang malakas at taos-pusong palakpakan. Hindi ito ang magalang na palakpak na ibinigay kay Mateo. Ito ay isang pagbubunyi, isang pagkilala sa tunay na sining. May mga nagsitayuan pa. Ang mga bulungan ay hindi na tungkol sa yaman ni Mateo, kundi sa misteryo ng babaeng tagalinis. Sino siya? Saan siya natutong sumayaw ng ganyan? Parang professional. Bahagyang yumukod, si Liana isang simpleng pagkilala sa manonood at sa kanyang kapareha. At nang hindi naghihintay ng anumang salita mula kay Mateo, nang hindi man lang siya tinitingnan, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang sulok na may parehong dignidad noong siya ay nagsimula. Kinuha niya ang kanyang tray ng mga gamit panlinis na para bang walang nangyari, na para bang hindi niya ginimbal ang mundo ng alta sosyedad. Si Belle ang unang kumilos. Binitawan niya ang braso ni Mateo ng may puwersa. I need some air anya sa isang pabulong ngunit puno ng galit na boses. Naglakad siya papalayo, ang kanyang perpektong postura ay bahagyang nababaluktot dahil sa sama ng loob. Naiwan si Mateo na nakatayo, nakatitig sa espasyong iniwan ni Liana sa dance floor. Ang kanyang kayabangan ay natunaw na napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pagkalito, paghanga, at isang hindi maipaliwanag na kirot. Ang anino na gusto niyang ipahiya ay nagliwanag ng husto, at sa proseso, siya ang naging anino. Ang party ay nagpatuloy, ngunit nawala na ang kinang nito. Ang pagkain ay tila lumamig. Ang mga kwentuhan ay naging bulungan tungkol sa ang babaeng tagalinis na sumayaw na parang isang diyosa. Si Mateo, sa pagitan ng pag-inom ng whiskey at mahahabang sandali ng katahimikan, ay naramdaman ang isang bagay na hindi na niya naramdaman sa loob ng maraming taon pagdududa. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Liana ang kanyang tindig, ang kanyang mga mata, ang bawat hakbang ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Hindi ito basta sayaw. Ito ay isang mensahe, isang alaala. Sa kanyang panaginip, dinala siya pabalik sa isang luma at maalikabok na dance studio. Nakita niya ang isang batang bersyon ng kanyang sarili at sa harap niya ay isang dalagang guro na may matitigas na mga mata at isang tinig na puno ng pasyon, at mula sa kaibuturan ng kanyang alaala, isang nakalimutang pangungusap ang bumalik sa kanya. Ang tango ay hindi tungkol sa mga hakbang Mateo.
Ito ay tungkol sa mga sugat na dala mo sa iyong puso. Nagising si Mateo na pawis ang kanyang puso ay kumakabog. Umupo siya sa gilid ng kama at napasabunot sa kanyang buhok. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang postura, ang intensidad, ang mga matang yon, hindi maari ibulong niya sa dilim. Siya ba talaga? Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Sa isang mabilis na tawag, ginising niya ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Security. Ricardo aniya ang kanyang boses ay mahigpit at puno ng utos. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang empleyado ng housekeeping sa hotel kanina. Ang pangalan niya ay Liana Reyes. Yes, sir. Anong klaseng impormasyon ang kailangan ninyo? Tumigil si Mateo sandali, ang mga salita ay tila mahirap bigkasin. Gusto kong malaman kung saan siya galing, ang buong buhay niya. At alamin mo, huminga siya ng malalim. Alamin mo kung may connection siya sa isang gurong mananayaw na nagngangalang Elena Fernandez. 22 taon na ang nakalipas. Ibinaba niya ang telepono. Ang gabi ay naging isang mahabang paghihintay. Ang pagdiriwang ng kanyang kapangyarihan ay naging simula ng isang paghahanap sa isang katotohanang matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Ang sayaw ng anino ay tapos na. Ngayon, ang tango ng katotohanan ang magsisimula. Kinabukasan ng sikat ng araw ay tila walang lakas na tumagos sa makakapal na bintanang salamin ng penthouse office ni Mateo del Fuego. Ang buong palapag ay may tanawin ng syudad, isang konkretong gubat na kung saan siya ang kinikilalang hari. Ngunit sa umagang yon, ang karaniwang pakiramdam ng kapangyarihan na dulot ng tanawing iyon ay napalitan ng pagkabalisa. Hindi siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa kanyang opisina mula sa hotel, dala-dala ang bigat ng nakaraang gabi. Ang bote ng Macallan 18 sa kanyang mesa ay halos wala ng laman. Sa kanyang harap, sa isang malaking tablet, ay nakabukas ang isang digital file. Pangalan, Liana Reyes y Aguilar, edad, 4, Tirahan, Bergi, 105, Tondo, Maynila. Status, biyuda. Walang anak. Employment history, housekeeping staff, Grand Maharlika Hotel. Pimbuan, kasambahay Forbes Park, 2 taon factory worker. Valenzuela, 4 na taon at iba pang mga trabahong kontraktwal. Ang kanyang profile ay simple, ordinaryo at malinis. Masyadong malinis. Walang anumang bakas ng sining ng pagsasayaw ng kahit anong koneksyon sa isang mundong malayo sa paglilinis ng sahig at pagtatrabaho sa pabrika. Ang apeliidong Fernandez ay wala kahit saan. Isang multobulong ni Mateo sa sarili, isang perpektong pagkukubli, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, nandito na po siya. Papasukin mo. Ang pintuan na gawa sa solidong nara ay bumukas at pumasok si Liana Reyes. Nakasuot pa rin siya ng kanyang unipormeng kulay abo, malinis na ngayon at plansado. Ang kanyang buhok ay nakatali pa rin sa parehong simpleng bond. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matatag. Walang bakas ng takot, ngunit wala ring anumang simpatya. Naglakad siya papasok sa malawak na opisina na tila naglalakad lang sa isang ordinaryong koridor. Alam niya kung bakit siya ipinatawag. Maupo ka, utos ni Mateo, itinuro ang isang mamahaling leather chair sa harap ng kanyang mesa. Hindi gumalaw si Liana. Mas gusto ko pong nakatayo. Nagtagis ang mga bagang ni Mateo. Maging sa loob ng kanyang teritoryo, hindi pa rin siya nagpapakita ng pagsuko. Inilapag niya ang kanyang mga siko sa mesa, pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba, at tinitigan siya ng may panunuri. Alam mo ba kung bakit ka nandito, Liana? Dahil po sa nangyari kagabi, diretsong sagot niya. Kung ito po ay tungkol sa aking pagsasayaw, humihingi po ako ng paumanhin kung ito'y nagdulot ng gulo. Hindi na po mauulit. Ang kanyang tono ay formal,
Tila isang empleyadong nag-uulat sa kanyang amo. Ngumisi si Mateo. Gulo, hindi iyon gulo, Liana. Iyon ay isang palabas, isang napakagaling na palabas. Sa katunayan, napakagaling nito, kaya't nagtataka ako kung saan natutunan ng isang housekeeping staff ang ganoong klaseng sayaw. Hindi kumurap si Liana. Mahilig lang po akong manood sa YouTube, sir. Isang tawa ang kumawala kay Mateo, isang tawang walang saya puno ng pangungutya. YouTube. Huwag mo akong gawing tanga. Ang nakita ko kagabi ay hindi natututunan sa panonood lang ng video. Iyon ay bunga ng maraming taon ng pagsasanay ng disiplina ng talento. Tumahimik si Liana, hinahayaan ang mga salita ni Mateo na lumutang sa hangin. Kaya magtatanong ako ulit, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon at mas seryoso. Sino ka ba talaga, Liana Reyes po? Gaya ng nakasulat sa aking name tag. Hindi ang pangalan mo sa kasalukuyan ang tinatanong ko, giit ni Mateo, unti-unting nawawalan ng pasensya. Ang tinatanong ko ay kung sino ka talaga. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Liana, ang unang bakas ng emosyon na ipinakita niya. Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo ng tao, Mr. Del Fuego. Iyan nga ang kinatatakutan ko, sabi ni Mateo dahan-dahang tumayo. Nilakad niya paikot ang kanyang malaking mesa, huminto ilang hakbang na lang ang layo mula sa kanya. Ang kanilang distansya ay nagbigay daan sa kanya na makita ang mga pinong linya sa gilid ng kanyang mga mata, ang peklat na halos hindi makita sa kanyang noo, ang pagod na hindi maitatago ng kanyang matatag na postura. Dahil hindi ako kailanman nakakalimot ng isang tingin, bulong niya ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi ako nakakalimot ng isang tindig. At lalong-lalo na, hindi ako nakakalimot ng isang sayaw. Nanatiling matatag ang tingin ni Liana, ngunit nakita ni Mateo ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang paghinga. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang lumang larawan. Ito ay kinuha mahigit 20 taon na ang nakalipas. Isang payat at nerbyosong binatang Mateo na nakatayo sa tabi ng isang dalagang guro sa sayaw. Ang guro ay may mahabang buhok, isang matamis ngunit matatag na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Ang gabi ay hindi lang sayaw ang ipinaalala sa akin, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Ipinaalala nito sa akin ang lahat, ang bawat aral, ang bawat pagbagsak, ang bawat salita. Tumingin siya mula sa tablet patungo sa mga mata ni Liana. Ikaw siya. Ikaw si Elena Fernandez. Ang pangalang yon na binigkas ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon ay tila isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng isang segundong napakahaba, sapat na para makita ni Mateo ang katotohanan sa isang halos hindi mahahalata na panginginig ng mga labi ni Liana bago pa man niya ito marinig. Ako po ay isang manggagawa sa housekeeping, Miss Zor. Del Fuego, sagot ni Liana, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. At kung ang presensya ko dito ay nakakagulo sa inyo, maaari ninyong hilingin sa aking supervisor na palitan ako. Tumalikod siya para umalis 1 kilos ng pagtatapos, ngunit mas mabilis si Mateo. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso, sapat lang para pigilan siya. Huwag, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay naging halos pakiusap. Ang lahat ng kayabangan ay nawala na palitan ng isang desperadong pangangailangan para sa isang sagot. Huwag mo akong talikuran. Hindi ngayon. Humarap si Liana, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang damdaming hindi niya ipinakita kagabi galit. Hinila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Mateo. Bakit, tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay basag? Bakit ka nawala? Isang araw nandoon ka lang tinuturuan mo ako kung paano hanapin ang aking balanse. Kinabukasan wala ka na. Walang paalam. Walang paliwanag.
Ano ang nangyari, Edi Lena? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Tinitigan niya si Mateo at sa kanyang mga mata, nakita ng bilyonaryo ang refleksyon ng isang binatang ignorante at walang muwang. Hindi ako ang nawala, Mateo. Sabi niya, ang bawat salita ay tila isang patalim. Ang mundo ninyo ang nagpasya na dapat akong maglaho. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwang nakabukas ang pinto. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito isang palaisipan. Isa na itong sugat na muling bumuka. At alam niya na para malaman ang buong katotohanan, kailangan niyang harapin ang isa pang multo. Mula sa kanyang nakaraan, ang babaeng nag-iingat sa lahat ng sikreto ng pamilya Del Fuego ang kanyang ina. Ang mansyon ng mga Del Fuego sa Forbes Park ay isang tahimik na monumento ng lumang yaman at kapangyarihan. Bawat piraso ng muebles ay antigo, bawat painting sa dingding ay obra ng isang national artist, at ang hardin ay inaalagaan na parang isang paraiso. Sa loob ng marangyang bahay na ito, ang lahat ay may perpektong kaayusan, isang kaayusang pinananatili sa pamamagitan ng hindi pag-uusap sa mga bagay na dapat manatiling nakatago. Ngunit ng gabing iyon, ang katahimikan ay babasagin. Naunang kumilos si Doña Elvira Del Fuego. Bago pa man makauwi ang kanyang anak, nakatanggap na siya ng tawag mula sa hepe ng security ng hotel na nag-ulat tungkol sa insidente at sa biglaang interes ni Mateo sa isang empleyado ng housekeeping. Sa kanyang edad na mahigit 70 ang isip ni Doña Elvira ay kasing talas pa rin ng dati. Alam niya agad kung ano ang ibig sabihin nito. Ang isang multong 2 dekada na nilang ibinaon ay nagbabalik para maningil. Kinabukasan habang si Mateo ay nasa kanyang opisina at kausap si Liana, isang itim na Mercedes-Benz, ang tahimik na pumarada sa isang eskinita sa Tondo. Isang babaeng nakauniporme ng kasambahay ang bumaba at magalang na kumatok sa isang pintong yari sa yero. Pinapatawag po kayo ni Doña Elvira, sabi ng babae kay Liana, na kararating lang mula sa BGC. Isang oras ang lumipas si Liana ay nakaupo na sa loob ng isang maliit at pribadong tea room sa isang mamahaling hotel sa Makati, isang neutral na lugar na pinili ni Doña Elvira. Ang matandang Del Fuego ay nakaupo sa kanyang harapan, suot ang isang eleganteng silk dress. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga daliri ay napapalibutan ng mga diamanteng singsing. Mukha siyang isang reyna na handang magbigay ng isang utos. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pahidya simula ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Alam ko kung sino ka at alam kong nakausap ka na ng anak ko. Hindi sumagot si Liana. Hinayaan niyang magsalita ang matanda. Inilapag ni Doña Elvira ang isang sobre sa mesa. Ito ay makapal at puti. Nais kong humingi ng paumanhin sa nangyari sa party. Si Mateo. Minsan ay nadadala siya ng kanyang sigla. Ang mga salita ay maingat na pinili, isang pagtatangkang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi po ang anak ninyo ang problema dito, Senyora, mahinahong sagot ni Liana. Isang bahagyang pagbabago ang naganap sa mukha ni Doña Elvira. Nawala ang pekeng ng ngiti. Kung gayon dumiretso na tayo sa punto, ang nakaraan ay nakaraan na. Walang maidudulot na mabuti ang pagbabalik nito. Para sa'yo at para sa amin. Dahan-dahan niyang itinulak ang sobre sa gitna ng mesa. Ito ay isang tulong. Isang paraan para makapagsimula ka ulit malayo dito. Isang bagong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay kalimutan ang nangyari, kalimutan ang pamilya Del Fuego, at wag nang magpakita pa sa anak ko. Hindi tiningnan ni Liana ang sobre. Sa halip tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Doña Elvira. 22 taon, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay mababa. Ngunit puno ng bigat. 22 taon akong namuhay na dala-dala ang kasinungalingang ipinukol ninyo sa akin. Tinanggalan ninyo ako ng pangalan.
Tinanggalan ninyo ako ng pangarap. At ngayon, sa tingin ninyo mababayaran ninyo ang lahat ng yon ng isang sobrang puno ng pera. Lahat ng bagay ay may presyo, giit ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng maging malamig. Tama po kayo, sagot ni Liana. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Sandaling nagliwanag ang mukha ni Doña Elvira. Iniisip na nagtagumpay siya. Ngunit sa halip na buksan ito, pinunit ni Liana ang sobre sa gitna, pagkatapos ay sa 4 na bahagi hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa mesa na parang mga puting dahon na nalaglag. Pero ang dignidad ko, hindi nabibili. Tumayo si Liana, yumukod ng bahagya at nagsimulang maglakad papalayo. Mag-ingat ka sa mga desisyon mo, Elena Fernandez, sigaw ni Doña Elvira. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan nang nawala. Ang pamilya Del Fuego ay hindi nagpapatalo. Huminto si Liana sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Hindi po ito laban, senyora. Ito ay paniningil. At tuluyan na siyang umalis. Pagdating ni Mateo sa mansyon ng gabing iyon, ng hangin ay mas mabigat kaysa karaniwan. Naabutan niya ang kanyang ina sa veranda, nakatingin sa madilim na hardin, hawak ang isang kopita ng brandy. Nakausap ko siya, sabi ni Mateo, walang anumang pagbati. Ako rin, sagot ni Doña Elvira, hindi pa rin lumilingon. Isang matigas ang ulo at walang utang na loob na babae. Walang utang na loob, tumawa si Mateo ng mapait. Ano ang dapat niyang ipagpasalamat, Ma? Ang pagsira ninyo sa buhay niya. Humarap si Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ginawa namin ang dapat gawin para protektahan ang pamilyang ito. Para protektahan ka. Protektahan ako mula saan? Mula sa isang babaeng nagturo sa akin kung paano magkaroon ng pasyon. Mula sa isang babaeng nagpakita sa akin na mayroon pang ibang mundo bukod sa pera at kapangyarihan. Mula sa isang babaeng unti-unti kang nilalayo sa landas na itinakda para sa'yo. Sigaw ng matanda. Nakita ng ama mo. Nakita niya kung paano ka nagbabago, kung paano ka lumalambot. Pinapangarap mo ang pagsasayaw habang ang dapat mong pangarapin ay ang pagpapatakbo ng isang imperyo. Inilabas ni Mateo ang isang lumang leather-bound na photo album. Ito ang album na itinago niya mula pa noong kanyang kabataan. Ibinagsak niya ito sa mesang marmol sa pagitan nila. Bumagsak ito nang may malakas na kalabog. Hindi ito tungkol sa akin, Ma. Aminin niyo na. Ito ay tungkol sa ego ni Papa. Hindi niya matanggap na may ibang taong may mas malaking impluwensya sa akin kaysa sa kanya. Kaya ano ang ginawa niya? Siniraan niya ang isang inosenteng tao. Napaiwas ng tingin si Doña Elvira. Ang ama mo. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Anong ginawa niyo sa kanya? Biglang bumukas ang pintuan ng veranda at pumasok si Belle, suot ang isang perpektong evening gown, handa na para sa kanilang dapat sanay hapunan. Natigilan siya nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Mateo, Doña Elvira. Is everything okay? Stay out of this, Belle, malamig na. Sabi ni Mateo, hindi man lang siya tinitingnan. How dare you talk to me like that? Sagot ni Belle na saktan. Anong nangyayari dito? Ito ba'y tungkol pa rin sa babaeng yon? Isang hamak na tagalinis. Ang salitang hamak ang nagpa-trigger kay Mateo. Hinarap niya si Belle, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ng dalaga kailanman. Huwag na huwag mo siyang tatawaging hamak. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Hindi mo alam ang ginawa ng pamilyang ito sa kanya. Wala akong pakialam, sigaw ni Belle. Ang pakialam ko ay ang kahihiyang idinulot niya sa atin, sa akin. Pinagtatawanan ako ng buong Maynila. At ikaw, imbes na ipagtanggol ako, siya pa ang iniisip mo dahil may utang ako sa kanya utang. O baka naman, may iba pa mapanuyang, sabi ni Belle. Baka naman may nakaraan kayo na hindi ko alam. Is that it, Mateo? Nagkaroon ka ba ng relasyon sa dance instructor mo noon?
Wala sagot ni Mateo, ngunit ang kanyang pagtanggi ay may bahid ng pagdududa para kay Belle. Sinungaling hinubad ni Belle ang diamanting singsing sa kanyang daliri, ang singsing na ipinagmalaki niya sa buong mundo. Kung mas mahalaga pa sa iyo ang multo ng nakaraan kaysa sa ating kinabukasan. Ibinato niya ang singsing kay Mateo. Nakaiwas si Mateo. Ang singsing ay lumipad at tumama sa isang mamahaling antigong plorera na gawa sa kristal sa likod niya. Ang plorera ay nabasag at nahulog sa sahig, lumikha ng isang malakas na ingay na tila sumisimbolo sa pagkasira ng lahat. Tapos na tayo. Mateo umiiyak na sigaw ni Belle bago tumakbo palabas ng veranda. Hindi siya sinundan ni Mateo. Ang kanyang atensyon ay bumalik sa kanyang ina na ngayon ay nakaupo nanginginig. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkatalo. Tingnan niyo ang ginawa niyo, bulong ni Mateo. Tingnan niyo ang ginawa ng mga sikreto niyo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Please ma, for once in your life be my mother, not Don Ricardo's wife. Tell me the truth. Lahat. Tumingin si Doña Elvira sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa wakas, pagkatapos ng 22 taon, ang pader ng katahimikan ay gumuho. Ang iyong ama? Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay basag. Nagbayad siya ng 2 magulang ng ibang estudyante para magsinungaling. Gumawa sila ng pekeng testimonya. Ikinulong nila siya sa isang gabi sa presinto, pinalabas na nagnakaw siya ng alahas. Pinalabas nila ang kwento sa isang tabloid. Binayaran nila ang mga eskwelahan ng sayaw para wag na siyang tanggapin. Binura namin siya, Mateo. Binura namin siya sa mundo. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Mateo. Napatayo siya na pahawak sa kanyang ulo, tila hindi kayang tanggapin ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi lang isang mahigpit na tao, isa siyang halimaw. At ang kanyang ina, sa kanyang katahimikan, ay naging kasabwat. Mula sa isang maliit na cabinet sa sulok, kinuha ni Doña Elvira ang isang maliit at lumang kahon. Inabot niya ito kay Mateo. Naiwan niya ito nung gabing kinuha siya. Itinago ko. Hindi ko alam kung bakit. Binuksan ni Mateo ang kahon. Sa loob nakahimlay sa isang piraso ng kupas na velvet ay isang silver locket. Simple may mga ukit na bulaklak. Binuksan niya ito. Sa isang panig ay may isang maliit at kupas na larawan ni Elena noong kanyang kabataan. Sa kabilang panig, may mga salitang nakaukit kung saan may sayaw, mayroong katotohanan. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa locket. Ang metal ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito na ang simulaan ng kanyang pagbabayad sala. Kinabukasan ng BMW 7 Series ni Mateo ay tila isang alien na sasakyan habang marahan itong gumagapang sa masisikip at magugulong kalye ng tondo. Ang mga bintanang bulletproof na karaniwang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay tila isa na ngayong harang na naghihiwalay sa kanya mula sa isang mundong hindi niya kailanman sinubukang unawain. Pinahinto niya ang sasakyan sa isang kanto ilang blokang layo mula sa address na nakuha niya. Dito na lang ako, sabi niya sa kanyang driver na halatang nag-aalala. Hintayin mo ako, babalik ako. Pero sir, gawin mo ang sinabi ko. Pagbaba niya ng sasakyan, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang hangin ay mas makapal, puno ng amoy ng nilulutong pagkain mula sa mga karinderya ng usok mula sa mga sasakyan at ng hindi maikakailang amoy ng buhay. Ang ingay ay nakakabingi, sigawan ng mga batang naglalaro ng basketball sa kalsada, tugtog ng radyong sintonado busina ng mga tricycle at tawanan ng mga magkakapit-bahay na nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong, ngunit kahit na walang suit at tie ang kanyang mamahaling relos at sapatos, ay sumisigaw ng yaman. Bawat madaanan niya ay napapatingin. Ang iba ay may pagtataka, ang iba ay may pagdududa. Siya ay isang dayuhan sa sarili niyang lungsod. Ipinakita niya ang isang larawan
ng lumang gusali sa isang tindera. Itinuro siya nito sa isang eskinita. Sa dulo ng eskinita nakatayo ang isang gusaling tila kinalimutan na ng panahon. Isa itong luma at abandonadong sinehan ng pintura ay natutuklap na ang mga bintana ay basag. At ang malaking pangalan sa itaas, Teatro Obrero, ay halos hindi na mabasa. Nang papalapit na siya, isang grupo ng mga kabataang lalaki na nakatambay sa gilid ang humarang sa kanyang daraanan. Ang leader, isang binatang payat, ngunit may matigas na tingin, ay humakbang paharap. "Anong kailangan ng isang katulad mo dito?" Boss, tanong ng binata. Ang kanyang tono ay may halong paggalang at pagbabanta. "Hinahanap ko si Liana Reyes," sagot ni Mateo. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. "Bakit? Anong atraso niya sa'yo?" Wala mabilis na sagot ni Mateo. "Ako ang may atraso sa kanya." Ang sagot na yon ay hindi inaasahan ng binata. Nagkatinginan sila ng kanyang mga kasama. "Siya si Marco," sabi ng isa. "Dating estudyante ni Ma'am Liana." Tumingin si Mateo kay Marco. "Gusto ko lang mag-usap. Gusto kong tumulong." Tumulong, tumawa si Marco ng mapakla. "Ang mga katulad ninyo hindi tumutulong. Kumukuha lang. Iba na ngayon," sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan yan." Nag-alinlangan si Marco, ngunit may nakita siyang kakaiba sa mga mata ng mayaman na lalaki. Hindi awa kundi determinasyon. Tumango siya at sumenyas kay Mateo na sumunod. Iginaya siya ni Marco papasok sa isang maliit na pinto sa gilid ng lumang teatro. Kung ang labas ay sira-sira, ang loob ay mas malala pa. Ang mga upuan sa sinehan ay sira-sira, ang sahig ay puno ng alikabok at mga basag na bote, at ang amoy ng luma at nabubulok na kahoy ay nanunuot sa ilong. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa malaking espasyo sa harap, kung saan dating nakatayo ang telon, ay may isang himala. Mga 20 bata, mula edad 6 hanggang 16 ang nagsasayaw. Sa saliw ng isang maliit at lumang cassette player, sinusundan nila ang bawat galaw ng isang babaeng nakatalikod sa kanila. Kahit nakatalikod, kilala ni Mateo ang tindig na yon, ang postura na yon. Si Liana. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at jogging pants. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Pawis na pawis, ngunit ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla habang nagbibigay ng instruksyon. 1, 2, 3. Mas mataas ang talon, Rico. Pakiramdaman ninyo ang musika. Siya ay nasa kanyang tunay na elemento. Dito hindi siya isang anino. Dito siya ang liwanag. Tumayo si Mateo sa isang madilim na sulok kasama si Marco at nanood. Nakita niya ang kislap sa mata ng mga bata, ang kanilang mga ngiti, habang nakukuha ang tamang hakbang, ang kanilang determinasyon, na gayahin ang kanilang guro. Ito ay higit pa sa sayaw. Ito ay pag-asa. Ito ang mundong winasak ng kanyang ama. Ito ang mundong pilit na binuo muli ni Liana mula sa mga piraso. Nang matapos ang klase at ang mga bata ay nagpaalam, na saka lang napansin ni Liana ang kanilang bisita. Natigilan siya. Agad na bumalik ang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Lumapit sa kanya si Marco, tila handang protektahan siya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Nahanap ko na ang sagot sa tanong ko," sabi ni Mateo. Ang kanyang tingin ay naglilibot sa sirang teatro. "Naiintindihan ko na ngayon kung sino ka talaga. Tapos na ba? Kung nakita mo na ang gusto mong makita, maaari ka nang umalis." Hindi pinansin ni Mateo ang kanyang sinabi. Ito ba ang ginagawa mo sa loob ng 20 taon? Ang magtago at magturo sa mga lugar na tulad nito? "Hindi ako nagtatago," matigas na sagot ni Liana. "Nagtuturo ako. Nagbibigay ako ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ninyo. Isang pagkakataon para sa mga batang ito na mangarap." Tumango si Mateo. At karapat dapat sila sa higit pa dito. Humakbang siya palapit.
Karapat-dapat sila sa isang totoong sahig na gawa sa kahoy, hindi sa sementong may mga bitak. Karapat-dapat sila sa mga salamin para makita ang kanilang mga galaw. Karapat-dapat sila sa maayos na sound system, sa malinis na banyo sa pagkain pagkatapos ng ensayo. Napatingin si Liana sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. At ano ngayon? Mag-iiwan ka ng donasyon para gumaan ang iyong konsensya. Hindi, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ito charity, hindi ito donasyon. Huminga siya nang malalim inihahanda ang kanyang sarili. Ito ay pagbabayad sala. Natigilan si Liana. Gusto kong itayo muli ang lugar na ito, pagpapatuloy ni Mateo. Hindi lang ayusin, itayo muli. Gawin itong isang tunay na sentro ng sining para sa komunidad na ito. Isang lugar kung saan ang talento ay hindi kailangang magtago sa dilim. Tinitigan siya ni Liana na para bang nababaliw siya. At bakit ko papayagan ang isang Del Fuego na gawin yon? Dahil hindi ko ito gagawin para sa iyo, paliwanag ni Mateo. Gagawin ko ito kasama ka. Ikaw ang magpapatakbo. Ikaw ang gagawa ng desisyon. Ikaw ang kaluluwa ng lugar na ito. Ako lang ang magbibigay ng mga brick at semento. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang silver locket at marahang inilagay ito sa palad ni Liana. Isinasauli ko ang isang bagay na kinuha sa iyo. Hayaan mo akong subukang ibalik ang iba pa. Tinitigan ni Liana ang locket, ang kanyang mga daliri ay marahang nagsara dito. Ito ay isang piraso ng kanyang nakaraan, isang alaala ng kung sino siya bago ang lahat ay gumuho. Nang muli siyang tumingin kay Mateo, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang pagod na pag-aalinlangan. Bakit, tanong niya sa isang mahinang boses? Bakit mo ito ginagawa? Dahil nang makita kita sa party, nakita ko lang ang isang anino na gusto kong ipahiya. Pag-amin ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero nang makita kita dito, nakita ko kung sino sana ako, kung hindi ako naging Del Fuego na gusto ng ama ko. Huli na para sa akin, pero para sa mga batang ito, marahil hindi pa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, ang tanging maririnig ay ang malayong ingay ng syudad. Tumingin si Liana sa paligid ng kanyang sira-sirang teatro, pagkatapos ay sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang bigat ng kasalanan na dala-dala nito. Kung gagawin natin ito, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay matigas, ngunit malinaw. Gagawin natin ito sa aking paraan. Tumango si Mateo nang walang pag-aalinlangan. Sa iyong paraan, walang camera, walang press release, walang Mateo Del Fuego Foundation na nakapaskil sa pader. Walang pangalan ko kahit saan, sang-ayon ni Mateo. Ito ay magiging sayo. Tinitigan niya muli ito, sinusuri ang kanyang katapatan. Kung gayon, sabi niya, ang lugar na ito ay tatawagin nating Teatro ng Pag-asa. Tumango si Mateo, isang maliit na ngiti ng pasasalamat, ang unang sumilay sa kanyang mga labi. Teatro ng Pag-asa. Gusto ko yan. Umalis si Mateo sa tondo na may bagong pakiramdam. Hindi na siya ang hari na naghahanap ng katotohanan. Isa na siyang manggagawa na may isang pundasyong kailangang itayo muli. Hindi lang gawa sa semento, kundi gawa sa tiwala. Ang conference room sa 50th floor ng Del Fuego Tower ay karaniwang lugar para sa mga bilyong pisong deal at malalaking corporate takeovers. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay nasanay na sa presensya ng mga CEO na naka-Armani suit at mga abogadong may dalang mamahaling leather briefcase. Ngunit sa araw na yon, ang mga nakaupo sa paligid nito ay kakaiba. Sa isang dulo ay si Mateo Del Fuego, kasama ang kanyang team ng pinakamahuhusay na arkitekto, inhinyero at financial officer sa bansa. Sa kabilang dulo, si Liana Reyes, kasama si Mang Celso,
ang maintenance supervisor, at si Aling Nita, isang leader ng komunidad sa Tondo, na kilala sa kanyang katapangan. Si Liana ay nakasuot ng simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mga kasama ay nakapangkaraniwang damit. Ang agwat sa pagitan ng dalawang grupo ay hindi lang pisikal, kundi sumisimbolo sa agwat ng dalawang mundo. Ayon sa initial assessment ng aming mga arkitekto, simula ng isang batang arkitekto, habang ipinapakita ang mga blueprints sa isang malaking screen, ang structural integrity ng Teatro Obrero ay halos wala na. Mas praktikal na gibain ito at magtayo ng bago mula sa simula. Ipinakita niya ang isang 3D rendering ng isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito ay maganda makabago at kamukha ng mga gusali sa BGC. Maganda, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay kalmado. Pero hindi yan ang gusto namin. Natigilan ng arkitekto. Napatingin siya kay Mateo. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Mateo. Ang gusaling yan, paliwanag ni Liana, ay disenyo para sa inyo, para sa mundo ninyo. Ang kailangan namin ay isang lugar na may kaluluwa ng Tondo. Isang lugar na hindi magmumukhang banyaga sa sarili naming tahanan. Huminga ng malalim si Aling Nita. Ang Teatro Obrero ay may kasaysayan, Mr. Del Fuego. Diyan unang nanligaw ang lolo ko sa lola ko. Diyan nanood ng unang pelikula ang mga magulang namin. Hindi ninyo yan basta-basta pwedeng gibain at palitan ng isang malamig na kahon. Nagkatinginan ang team ni Mateo. Hindi sila sanay na kinukontra. Gusto naming i-preserve ang fasad, sabi ni Liana. Gusto naming panatilihin ang luma nitong pangalan. At idugtong lang ang bago Teatro Obrero, ang teatro ng pag-asa. Ang loob ang aayusin. Kailangan namin ng sahig na gawa sa kahoy, hindi marmol. Kailangan namin ng mga bintanang nagpapasok ng natural na liwanag, hindi air conditioning na nagkukulong sa amin. Kailangan namin ng isang espasyo na ramdam naming amin. Isang tensyon ang namuo sa silid. Ang mga financial officer ni Mateo ay nagsimulang magbulungan tungkol sa gastos at pagiging praktikal ng restorasyon kumpara sa bagong konstruksyon. Pinatigil sila ni Mateo sa isang senyas ng kamay. Tumingin siya kay Liana. Sa sandaling yun, nakita niya hindi lang ang isang dance instructor, kundi isang leader na may malinaw na pananaw. Gawin natin ang sinabi niya, utos ni Mateo sa kanyang team. I-revise ang plano. Unahin ang puso, hindi ang bakal. Iyon ang naging takbo ng kanilang mga unang linggo ng pagtutulungan. Bawat desisyon ay isang negosasyon. Bawat plano ay isang debate. Ipinaglaban ni Liana ang bawat detalye mula sa pagpili ng lokal na supplier para sa mga materyales hanggang sa pag-hire ng mga trabahador mula mismo sa kanilang komunidad. Isang hapon, sa site mismo ng teatro, habang pinapanood nila ang pagsisimula ng demolisyon sa loob, inabutan ni Mateo si Liana ng isang makapal na folder. Ito ang draft ng kasunduan. Isang legal na dokumento na nagsasaad na ang buong proyekto at ang pagmamay-ari ng lupa ay ililipat sa isang foundation na ikaw ang mamumuno para may kasiguruhan ka. Tiningnan ni Liana ang mga dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Bakit mo ito ginagawa ng ganito? Pwede mo namang idaan sa mga abogado mo at tapos na. Dahil sinabi ko sa iyo, sagot ni Mateo, gagawin natin ito, kasama ka. At ang tiwala ay hindi minamadali. Itinayo ito, bawat piraso. Tumango si Liana, isang bahagyang pagkilala sa kanyang ginawa. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang marahil nagsasabi nga ng totoo ang lalaki. Sa kabilang dulo ng syudad, sa isang minimalist at mamahaling condo unit na tanaw ang buong Ortigas, ibang klaseng plano ang binubuo. Si Isabel Bellaroses ay hindi na umiiyak. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan na ng isang malamig at matalas na galit. Sa loob ng ilang araw mula sa pagiging it girl ng Maynila,
Naging laman siya ng mga blind item ang model influencer na iniwan ng kanyang bilyonaryong fiancé dahil sa isang di kilalang babae. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa nasirang puso. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang kanyang muka ay naliliwanagan ng screen. Ka-video call niya si Bianca, isang kilalang PR strategist, na ang tunay na trabaho ay ang pagsira ng reputasyon ng iba online. So ano ang plano, tanong ni Belle, ang kanyang boses ay walang emosyon. Simple lang, sabi ni Bianca, ngumunguya ng chewing gum. Si Mateo del Fuego, untouchable yan, masyadong malakas. Pero ang babae, lahat ng tao ay may tinatagong baho. Kailangan lang nating halungkatin. Ang pangalan niya ay Liana Reyes, isang cleaning lady, sabi ni Belle nang may pagkasuklam. Reyes, masyadong common. Sinubukan na ng team ko. Malinis ang record, walang social media, parang multo. May isa pa, sabi ni Belle, naaalala ang pag-uusap ni na Mateo at ng ina nito. Noon ang pangalan niya raw ay Elena Fernandez, isang dance instructor. Nagliwanag ang mga mata ni Bianca. Mas madaling maghanap gamit ang isang kakaibang pangalan. Mabilis siyang nag-type sa kanyang keyboard. Ilang sandali lang isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bingo, sabi niya. I-shinare niya ang kanyang screen kay Belle. Sa screen ay isang lumang artikulo mula sa isang tabloid. May petsang halos 2 dekada na ang nakalipas. Ang headline ay malaki at eskandaloso, guro ng sayaw. Inireklamo ng pang-aabuso at pagnanakaw sa mga estudyante. Kahit na pixelated ang larawan, malinaw na si Elena Fernandez iyon. Ang artikulo ay puno ng mga akusasyon mula sa inappropriate na paghipo sa mga batang lalaking estudyante hanggang sa pagtanggap ng mga mamahaling regalo at pagnanakaw ng alahas mula sa mga locker. Hindi pinansin ni Belle ang posibilidad na ito'y kasinungalingan. Ang nakita niya lang ay isang armas, isang napakalakas na armas. Ito na yon, bulong ni Belle, isang masamang ngiting na masamang ngiti ang sumilay sa kanyang perpektong mukha. Hindi ko kailangang kalabanin si Mateo. Ang kailangan ko lang gawin ay ipaalala sa lahat kung sino talaga ang babaeng pinili niya. Madali lang yan, sabi ni Bianca. Isang social media post lang mula sa'yo na nagpapahiwatig ng pag-aalala para kay Mateo. Tapos ang mga troll farm ko na ang bahala. Sisiguraduhin naming kakalat to na parang apoy. Sa loob ng 24 oras ang pangalang Elena Fernandez at ang salitang predator ay magiging magkasing kahulugan. Gawin mo, utos ni Belle, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Gusto kong makita siyang masira. Gusto kong makita siyang bumalik sa pagiging anino kung saan siya nararapat. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Sa unang pagkakataon, mula noong party, hindi na niya nakita ang isang biktima. Ang nakita niya ay isang mangangaso na handa nang pumatay. Ang lumang opisina ni Don Ricardo del Fuego ay nanatiling hindi nagagalaw mula nang siya'y mamatay 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang santuwaryo ng kapangyarihan at lihim na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng mansyon. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel tabako at hindi maikakailang awtoridad. Walang sino man ang pumapasok dito maliban sa mga tagalinis at maging sila ay may utos na huwag galawin ang anumang bagay sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa kamagong. Ngunit ng gabing iyon, binuksan ni Mateo ang pintuan, dala-dala ang isang susi na matagal nang itinago ng kanyang ina. Ang kanyang layunin ay hindi na lang para alamin ang katotohanan. Ang layunin niya ay maghanap ng armas. Alam niyang ang mga kasinungalingan ay may iniwang bakas. Ang kanyang ama ay isang metikulosong tao, halos paranoid. Itinatala niya ang lahat. Kung may ebidensya ng kanyang kasalanan, naroon lamang ito sa silid na yon. Sinimulan niyang buksan ang bawat drawer
ang bawat cabinet. Mga lumang kontrata, mga business proposal, mga titulo ng lupa. Walang anumang tungkol kay Elena Fernandez. Pagkatapos ng halos 1 oras, napaupo siya sa upuan ng kanyang ama. Ramdam ang bigat ng pagkatalo. Napatingin siya sa isang malaking estante ng libro na puno ng mga makakapal na aklat tungkol sa batas at ekonomiya. Naalala niya noong bata pa siya, minsang sinabi ng kanyang ama sa isang bisita, ang pinakamagandang taguan ay nasa lugar na laging nakikita. Tumayo siya at sinuri ang mga libro. Isa sa mga ito, isang set ng encyclopedia, ay tila bago kumpara sa iba. Hinila niya ang isang tomo, ang letrang F, para sa Fernandez. Sa halip na isang libro ito ay isang takip. Sa likod nito ay isang maliit na keypad at isang scanner ng fingerprint. Matalino ka pabulong ni Mateo. Ngunit alam niya ang passcode ang kaarawan ng kanyang namayapang lolo. At dahil sa legal na dokumento, ang kanyang fingerprint ay nakarehistro na bilang tagapagmana. Isang mahinang tunog ang narinig at ang isang bahagi ng estante ay umusog nagbubunyag ng isang itim na bakal na safe na nakabaon sa pader. Ginamit niya ulit ang parehong code. Bumukas ito. Ang loob ay hindi puno ng pera o alahas, kundi ng mga folder, lumang cassette tape at ilang USB drive. Ang unang folder na kinuha niya ay may label na EF Matter. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay ang lahat ng ebidensya ng krimen. Kopya ng mga pekeng testimonya na may pirma. Isang liham mula sa isang hepe ng pulisya na nagpapasalamat kay Don Ricardo para sa kanyang donasyon sa kanilang himpilan. Mga bank transfer record papunta sa mga magulang na nagtestigo laban kay Elena. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang maliit na cassette tape. Isinaksak niya ito sa isang lumang player sa mesa ng kanyang ama. Ang unang boses ay kay Don Ricardo, malinaw at malamig. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakapagturo kahit saan. Ang pangalawang boses ay sa isang kilalang politiko noon. Ricardo, sigurado ka ba dito? Baka bumalik sa atin ito. Hindi sagot ng kanyang ama. Ang mga taong tulad niya walang boses. Kapag sinabi nating magnanakaw siya, magnanakaw siya. Kapag sinabi nating manyakis siya, manyakis siya. Ang katotohanan ay kung ano ang sabihin natin. Pinatay ni Mateo ang player. Ang kanyang pakiramdam ay isang halo ng pagkasuklam at matinding galit. Hawak na niya ang katotohanan, isang marumi at nakakasukang katotohanan. Sa parehong oras, sa digital na mundo, nagsisimula na ang pag-atake ni Belle. Sa kanyang verified Instagram account na may milyon-milyong followers, nagpost siya ng isang larawan niya na nakatingin sa malayo, tila malungkot. Ang caption ay maingat na binuo. My heart is heavy. Sometimes we trust people blindly without knowing their past, praying for a dear friend who might be falling into a dangerous trap. To anyone who has been a victim of abuse, please know that your voice matters. Truth will prevail. Protect the innocent. Ang post ay tila pangkalahatan, ngunit para sa mga marites ng alta sosyedad, malinaw ang mensahe. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang umugong ang mga komento. At kasabay nito ang mga bayarang troll farm ni Bianca ay kumilos. Libo-libong anonymous accounts ang biglang nag-post ng lumang tabloid article tungkol kay Elena Fernandez. Nag-imbento sila ng mga kwento nagpanggap ng mga dating estudyante na takot magpakilala. Ang mga hashtag na Elena Fernandez Predator at Del Fuego Groomer ay biglang nag-trending. Ang digital na apoy ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang mga lehitimong entertainment at news sites na uhaw sa iskandalo ay agad na sinakyan ng issue. Sa loob ng 3 oras, ang pangalan ni Elena Fernandez, na matagal nang nakalimutan, ay muling naging laman ng balita bilang isang halimaw. Sa tondo sa isang maliit na internet cafe, nakita ni Marco ang mga trending topic. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumakbo siya palabas patungo sa Teatro Obrero kung saan si Liana ay abala sa pag-supervise sa mga trabahador.
Ma'am Liana, sigaw niya hingal na hingal hawak ang kanyang telepono. Tingnan niyo to, ipinakita niya ang telepono kay Liana. Nakita ni Liana ang kanyang lumang larawan, ang mga masasakit na headline, ang mga mapanirang komento. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 22 taon ay gumuho sa isang iglap. Napahawak siya sa isang poste para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang multo na akala niya'y tuluyan na niyang naiwan ay bumalik mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Nang matanggap ni Mateo ang tawag mula sa isang nag-aalalang si Mang Celso, nag-aapoy na ang social media. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono at nakita ang ginawa ni Belle. Isang malamig na galit ang bumalot sa kanya. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Mayroon siyang dalawang pagpipilian ng manahimik at hayaang humupa ang issue o ang lumaban. Ngunit alam niyang kung mananahimik siya, para na rin niyang sinabi sa buong mundo na totoo ang mga akusasyon. Kinuha niya ang folder at ang cassette tape mula sa safe ng kanyang ama. Hindi niya tinawagan ang kanyang PR team na tiyak na magpapayo sa kanya ng isang ligtas at corporate na pahayag. Sa halip tinawagan niya ang isang tao na kilala sa kanyang katapangan at integridad, si Beatrice Navarro, isang premyadong investigative journalist na kilala sa pagbagsak ng mga makapangyarihang tao. Beatrice, si Mateo Del Fuego, ito sabi niya nang sagutin ang tawag. Mr. Del Fuego, anong milagro? At napatawag ka, may pagdududang tanong ng journalist. Hindi nagpaligoy-ligoy si Mateo. May hawak akong isang kwento ng isang malaking inhustisya na ginawa ng sarili kong pamilya. Mayroon akong mga dokumento, mga bank record at isang audio recording na magpapatunay sa lahat. Natahimik si Beatrice sa kabilang linya. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat pagpapatuloy ni Mateo. Handa akong isugal ang pangalan ng pamilya ko, ang reputasyon ng ama ko, ang lahat-lahat. Sa isang kondisyon. Ano yon? Ilathala mo ang buong katotohanan. Walang bawas, walang takot. Linisin mo ang pangalan ng isang babaeng sinira ng sistema. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Alam ni Beatrice ang panganib. Alam niya ang kapangyarihan ng mga Del Fuego. Ngunit naamoy din niya ang pinakamalaking kwento ng kanyang karera. Nasaan ka, tanong ni Beatrice? Pupuntahan kita ngayon. Ibinaba ni Mateo ang telepono. Tumingin siya sa bintana ng opisina ng kanyang ama. Sa labas ang gabi ay madilim at tahimik. Ngunit alam niya, bago sumikat ang araw, isang digmaan ang magaganap. Hindi na sa dilim ng mga lihim at social media trolls, kundi sa liwanag ng katotohanan. At sa pagkakataong ito, handa siyang masunog kasama nito kung kinakailangan. Sa loob ng sumunod na 48 oras, ang newsroom ng independenteng online news site ni Beatrice Navarro ay naging isang war room. Ang team niya isang grupo ng mga bata, ngunit walang takot na mga journalist, fact-checker at data analyst ay walang tulog na nagtrabaho. Ang mga dokumentong ibinigay ni Mateo ay mas malala pa sa kanilang inaasahan. Hindi lang ito kwento ng isang babaeng siniraan. Ito ay isang blueprint kung paano ginagamit ng mga makapangyarihan ang kanilang impluwensya para baluktutin ang hustisya. Pinatunayan nila ang pagiging tunay ng bawat pirma. Ikrinus ang mga bank record sa mga public declaration ng mga sangkot. Ginamit nila ang modernong teknolohiya para linisin at i-analyze ang audio mula sa lumang cassette tape na nagpatunay na ang mga boses ay kina Don Ricardo at sa mga kasabwat nito. Nakahanap sila ng 2 dating estudyante ni Elena. Ngayon ay mga profesional na napumayag magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kabutihan at integridad sa kondisyon na hindi babanggitin ang kanilang pangalan. Sa gitna ng lahat ng ito, umupo si Mateo para sa isang on-camera interview kay Beatrice. Walang script, walang PR person. Tanging siya ang kamera at ang bigat ng katotohanan. Bakit ngayon lang diretsong tanong ni Beatrice?
Dahil sa loob ng 22 taon naging bulag ako. Sagot ni Mateo ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagsisisi. Naging komportable ako sa kasinungalingan dahil iyon ang mundong ginagalawan ko. Pinili kong maging produkto ng aking ama, hindi ang taong dapat sana ako. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero may obligasyon akong itama ito. Nang Linggo ng gabi eksaktong 8:00, inilabas nila ang report. Ang pamagat ay simple, ngunit matunog. Ang Del Fuego dossier, paano sinira ng elitista ang isang buhay para protektahan ang isang pangalan. Ang report ay isang mahabang investigative piece, kumpleto sa mga nascan na dokumento audio clip ng recording at ang buong video interview ni Mateo. Ito ay hindi isang chismis, ito ay isang bomba. Ang pagsabog ay agaran at malawakan. Sa loob ng 1 oras ang website ni Beatrice ay bumagsak dahil sa dami ng traffic. Ang hashtag na Del Fuego Dossier ay naging #1 trending topic sa buong bansa, tinalo ang naunang Elena Fernandez Predator. Ang social media na ilang araw lang ang nakalipas ay naging korte, na humatol kay Liana ay naging korte rin na humatol sa mga Del Fuego. Ang mga tao ay nag-share ng article nang may galit at pagkadismaya. Ang mga lumang video ni Liana na sumasayaw sa party ay muling nag-viral, ngunit ngayon ang caption ay, "Ito ang Reyna na sinubukan nilang ibaon." Ang kanyang sayaw ay naging simbolo ng paglaban. Ang mainstream media na nooy mabilis na kumagat sa iskandalo ni Belle ay napilitang i-report ang kwento ni Beatrice. Ang mga malalaking TV network ay nag-interrupt ng kanilang primetime shows para sa breaking news. Ang pangalan ng mga politiko at negosyanteng nabanggit sa dossier ay biglang naging sentro ng kontrobersya. Sa tondo sa loob ng Teatro Obrero, si Liana ay nakaupo sa isang lumang upuan na papalibutan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan, si Marco Mang Celso at Aling Nita. Pinapanood nila ang balita sa isang maliit na TV na dinala ni Marco. Nang ipakita ang interview ni Mateo, tumahimik ang lahat. Narinig nila ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagsisisi. Nakita ni Liana ang sakit sa kanyang mga mata, isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang sakit. "Hindi ako humihingi ng kapatawaran," sabi ni Mateo sa TV na nakatingin diretso sa kamera. "Dahil hindi ito mapapatawad. Ang hinihiling ko lang ay bigyan natin ng hustisya si Elena Fernandez. Ibalik natin sa kanya ang pangalan, ang dignidad at ang buhay na ninakaw sa kanya." Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Liana. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Ang bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng mahigit 2 dekada ay biglang gumaan. Sa wakas narinig ng mundo ang kanyang katotohanan. Sa kanyang kondo si Belle ay nanonood din, ngunit ang kanyang nararamdaman ay kabaligtaran. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Ang kanyang social media accounts ay binabahan ng galit na mga komento. Plastic user queen of fake news. Ang kanyang PR strategist na si Bianca ay tumawag. "Belle, kailangan nating mag-issue ng apology. Sabihin nating na mislead ka lang." Apology, sumigaw si Belle sa telepono. "Ako ang biktima dito, niloko niya ako." Ngunit huli na ang lahat. Mas malala pa ang nangyari. Isang disgruntled na empleyado mula sa troll farm ni Bianca na hindi nabayaran ng tama ang nag-leak ng kanilang mga usapan, online mga screenshot ng kanilang plano na siraan si Elena Fernandez. Ang post ni Belle sa Instagram ay hindi na lang isang pag-aalala. Ito na ay isang malisyosong at kalkuladong pag-atake. Ang mga brand na nag-e-endorso sa kanya ay nagsimulang maglabas ng mga opisyal na pahayag. "We are immediately suspending our partnership with MIP Roses. We do not condone cyberbullying and the spreading of disinformation." Isa-isang gumuho ang mga haligi ng kanyang pinaghirapang career. Ang mga kontrata ay kinansela. Ang mga imbitasyon ay binawi. Ang kanyang talent agency ay nag-anunsyo na pansamantala siyang magpapahinga.
Ibinato ni Belle ang kanyang mamahaling telepono sa pader. Sumabog ito sa maraming piraso, katulad ng kanyang buhay. Napaupo siya sa sahig umiiyak ng malakas sa gitna ng kanyang maganda ngunit walang lamang kondo. Ang babaeng gustong-gusto na maging sentro ng atensyon ay nagtagumpay, ngunit sa paraang hindi niya kailanman ginusto. Siya na ngayon ang simbolo ng toxic elite, ang kontrabida sa isang pambansang kwento ng inhustisya. Kinagabihan, nagpunta si Mateo sa Teatro Obrero. Ang lugar ay tahimik, ang mga trabahador ay umuwi na. Naabutan niya si Liana na nakatayo sa gitna ng ginigibang entablado, nakatingin sa butas na bubong kung saan sumisilip ang mga bituin. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na si Mateo ang dumating. Salamat, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang salitang yun sa kanya. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Mateo lumapit sa kanya. Ginawa ko lang ang dapat kong ginawa, 22 taon na ang nakalipas. Tumahimik sila, sandali pinapakinggan ang tunog ng gabi. Nangyari na ang bagyo, sabi ni Liana, tila sa sarili. Oo, sagot ni Mateo. At ngayon, pagkatapos ng bagyo, magsisimula na tayong magtayo. Tumingin si Liana sa kanya at sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng pader ng pagdududa o galit. Ang nakita ni Mateo ay isang maliit na kislap, isang kislap ng liwanag, isang kislap ng pag-asa. Ang kanilang pagbabayad sala ay nagsisimula pa lang, ngunit alam nilang pareho ang pihyo, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay tapos na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok ng eskandalo ay unti-unting humupa, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang pangalang Del Fuego ay nabahiran ng dumi, ngunit ang pangalang Elena Fernandez ay naging simbolo ng pagbangon. Ang Teatro Obrero, na dating isang nakalimutang gusali, ay naging sentro ng atensyon ng komunidad, isang buhay na testamento ng proyektong isinilang mula sa abo ng isang masakit na nakaraan. Ang araw ng formal na pagbubukas o mas tamang sabihing muling pagsilang ng Teatro Obrero. Ang teatro ng pag-asa ay hindi isang magarbong okasyon. Walang red carpet, walang champagne, walang mga politikong nagpapakuha ng litrato. Sa halip ito ay isang simpleng salo-salo para sa komunidad. May mga nagkalat na mesang may takip na papel, mga banderitas na gawa ng mga bata at isang mahabang buffet table ng mga pagkaing niluto ng mga nanay mula sa kapitbahayan. Ang fasadang teatro ay naibalik sa dati nitong anyo, ngunit mas malinis at mas matatag. Sa loob, ang dating sirasirang bulwagan ay isa ng magandang dance studio. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy na pine. Ang mga dingding ay napapalibutan ng mga salamin mula sa sahig hanggang kisame. Ang entablado ay maliit ngunit profesional. At ang pinakamahalaga, ang buong lugar ay puno ng liwanag at buhay. Si Liana na nakasuot ng simpleng puting bestida ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay may ngiting hindi pa nakikita ni Mateo. Kailanman isang ngiti na abot sa kanyang mga mata, malaya sa bigat ng nakaraan. Si Mateo naman na nakasuot lang ng maong at polo. Shirt ay nasa isang sulok, tumutulong sa pag-aayos ng mga upuan, mas pinipiling manatili sa likod ng entablado. Sa gitna ng kasiyahan, isang babae, ang tahimik na pumasok. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at blusa, walang kolorete, at nakasombrero na, tila nagtatago. Ito si Belle. Walang nakakilala sa kanya sa simula. Ngunit nakita siya ni Liana. Sa halip na magalit o magulat, tinanguan niya lang si Belle at sinanyasan itong sumunod sa isang maliit na opisina sa likod. Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay nakakabingi. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Unang nagsalita si Belle, ang kanyang boses ay nanginginig. Marahil dahil ito na lang ang natitirang lugar
na kailangan kong puntahan. Tinitigan lang siya ni Liana naghihintay. Nawala sa akin ang lahat pagpapatuloy ni Belle, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang karir ko, ang mga kaibigan ko, ang reputasyon ko, at sa simula sinisi kita. Sinisi ko si Mateo. Sinisi ko ang buong mundo, pero nitong mga nakaraang buwan, sa loob ng 4 na sulok ng aking kondo, wala na akong ibang makitang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Tumingin siya kay Liana, sinubukan kitang sirain dahil sa inggit. Dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na wala ako isang bagay na totoo. At natakot ako. Huminga siya ng malalim. Hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi ko yon deserve. Nandito lang ako para sabihin na, I'm sorry, taos puso. Tinitigan ni Liana si Belle. Nakita niya ang isang babaeng wasak, hindi na ang isang perpektong manika. Nakita niya ang isang taong sa wakas ay naging totoo sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Belle, mahinahong, sabi ni Liana. Ito ay para sa akin, para makalaya ako. At matagal na kitang pinatawad. Lumabas sila ng opisina. Walang nakapansin sa kanilang pag-uusap. Umalis si Belle ng tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang programa ay nagsimula sa isang sayaw mula sa mga pinakabatang estudyante ni Liana. Sila ay masigla at puno ng kagalakan. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong teatro. Habang nanonood mula sa gilid na pansin ni Mateo ang isang batang babae na nakaupo sa isang sulok malayo sa ibang mga bata. Payat siya marahil mga 7 taong gulang, may malalaking mga matang, tila nakita na ang lahat ng lungkot sa mundo. Nakasuot siya ng lumang bestida at wala siyang sapin sa paa. Hindi siya sumasayaw, ngunit ang kanyang buong katawan ay gumagalaw kasabay ng musika. Ang kanyang mga daliri ay tumatapik, ang kanyang ulo ay tumatango, ang kanyang mga paa ay gumuguhit ng mga pattern sa sahig. Pagkatapos ng presentasyon, nilapitan ni Liana ang bata. Hindi ka ba sasali sa kanila? Tanong niya ng may ngiti. Umiling ang bata. Mahiyain. Hindi po ako marunong. Ako rin hindi rin ako marunong dati, sabi ni Liana. Pero ang katawan mo mukhang marunong na. Ngumiti ang bata sa unang pagkakataon. Anong pangalan mo? Tanong ni Mateo na lumapit din sa kanila. Maya po. Gusto mong matutong sumayaw? Maya, tanong ni Liana. Tumango si Maya, ang kanyang mga mata ay nagningning. Sa mga sumunod na linggo, si Maya ay naging regular na sa teatro. Tahimik siya at laging nasa isang sulok, ngunit kapag nagsimula na ang musika, tila siya nag-iibang anyo. Ang kanyang mga galaw ay may natural na galing, isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa ritmo. Nakita ni Liana sa kanya ang sarili niya. Noong bata pa siya, ang hilaw na talento, ang uhaw na matuto, ang kaluluwang nagsasalita sa pamamagitan ng sayaw. Nalaman nila mula kay Aling Nita na si Maya ay isang ulila na nakatira sa isang maliit na ampunan sa kalapit na barangay. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naabutan ni Mateo si Liana na pinapanood si Maya habang nagsasayaw mag-isa sa entablado. May kakaiba sa batang yan, sabi ni Mateo. Hindi lang siya sumasayaw. Sabi ni Liana, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Maya. Nanalangin siya gamit ang kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, habang pinapanood nila ang maliit na batang babae na malayang gumagalaw sa ilalim ng liwanag, isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo sa pagitan ni Mateo at Liana. Hindi na ito tungkol sa utang o pagbabayad sala. Ito ay tungkol sa isang ibinahaging layunin, isang ibinahaging pag-asa. Lumapit si Mateo kay Liana. Alam mo, noong una ang proyektong ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, pag-amin niya. Tumingin si Liana sa kanya. Pero ngayon naiintindihan ko na pagpapatuloy ni Mateo. Hindi tayo nagtatayo ng gusali. Nagtatayo tayo ng mga pangarap. Nagsisimula sa kanya.
Itinuro niya si Maya. Tumango si Liana, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tabi niya pinapanood ang sayaw ng pag-asa, naramdaman ni Mateo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay tunay na nasa bahay. Hindi sa isang mansyon na puno ng mga lihim, kundi sa isang simpleng teatro na puno ng katotohanan. Isang pamilya ang nagsisimulang mabuo hindi sa dugo, kundi sa isang ibinahaging sayaw. Ang transition mula sa Mateo at Liana patungo sa Mateo, Liana at Maya ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahan at natural na proseso na parang isang sayaw na hindi inensayo, ngunit perpekto ang bawat hakbang. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Si Mateo ang laging nagdadala ng merienda para kay Maya pagkatapos ng klase, isang simpleng tinapay na may palaman o isang bote ng juice. Napansin niyang madalas ay gutom ang bata. Si Liana naman ang bumili para sa kanya ng kanyang unang pares ng tunay na sapatos na pangsayaw matapos makitang may mga gasgas na ang mga paa nito dahil sa pagsasayaw ng nakayapak. Hindi nagtagal ang kanilang routine ay lumawak. Pagkatapos ng klase sa halip na ihatid agad si Maya, pabalik sa ampunan, isinasama nila itong maghapunan sa isang kalapit na karinderya. Sa una-una, si Maya ay halos hindi nagsasalita, sumasagot lang sa mga tanong sa pamamagitan ng pagtango o pag-iling. Ngunit habang tumatagal, sa pagitan ng mga subo ng mainit na sinigang at mga kwento ni Liana tungkol sa sayaw, unti-unti siyang nagbukas. Nalaman nilang paborito niya ang kulay dilaw, takot siya sa kulog at ang pangarap niya ay makasayaw sa isang malaking entablado na may maraming ilaw. Sa mga sandaling iyon, hindi na si Mateo ang bilyonaryong si Del Fuego at hindi na si Liana ang maalamat na si Elena Fernandez. Sila ay simpleng Tito Mat at Ate Liana na nakikinig ng mabuti sa bawat salita ng isang batang nangangailangan ng pamilya. Isang gabi habang naglalakad sila, pabalik sa sasakyan para ihatid si Maya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad na hinubad ni Mateo ang kanyang jacket at ipinayong ito sa kanilang tatlo. Nagsiksikan sila sa ilalim nito, tumatawa habang tumatakbo. Sa ilalim ng ulan, sa isang madilim na kalye, sa tondo si Maya, na nasa gitna nila ay biglang hinawakan ng kanilang mga kamay. Ang simpleng paghawak na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa puso ni na Mateo at Liana. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng ulo ni Maya. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang parehong tanong, ang parehong sagot. Kinabukasan sinimulan ni Mateo ang legal na proseso. Ang pag-aampon sa Pilipinas ay isang mahaba at komplikadong daan, lalo na para sa isang single parent. Ngunit sa unang pagkikita pa lang nila ng social worker, isang bagay ang naging malinaw. Sino po sa inyo ang mag-a-apply for adoption, tanong ng social worker. Nagkatinginan si Mateo at Liana. Sa sandaling iyon, walang usapan, walang plano. Isang tahimik na kasunduan lang ang nabuo sa pagitan nila. Kami pong dalawa, sabay nilang sagot. Ang social worker ay nagulat. Pero hindi po kayo kasal. Hindi pa mabilis na sagot ni Mateo na ikinagulat maging ni Liana. Ngumiti siya. Pero ang pamilya ay hindi naman laging nagsisimula sa papel, hindi ba? Minsan nagsisimula ito sa puso. Ang proseso ay naging daan para mas makilala nila ang isa't isa sa isang mas malalim na antas. Kailangan nilang sagutin ang mga personal na tanong, magkwento tungkol sa kanilang mga pangarap at takot. Sa mga interview na yon, nalaman ni Liana ang tungkol sa kalungkutan ng pagkabata ni Mateo sa isang mansyon na walang pagmamahal. Nalaman naman ni Mateo ang tungkol sa tibay ng loob ni Liana na bumangon mula sa wala. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa utang at pagbabayad sala ay dahan-dahang namumulaklak at nagiging isang partnership na batay sa respeto, pag-unawa at isang pagmamahal na tahimik ngunit malalim. Sa araw ng final hearing,
Halos 1 taon ang lumipas ang courtroom ay simple at tahimik. Si Maya ay nakaupo sa pagitan ni Mateo at Liana, suot ang isang dilaw na bestida na binili para sa kanya ni Liana. Mula ngayon sabi ng hukom na may ngiti ikaw na si Maya Reyes del Fuego. Walang palakpakan, walang malaking selebrasyon. Tanging ang mahigpit na yakap ng 3 tao na sa wakas ay natagpuan ang isa't isa. Pamilya na tayo bulong ni Maya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Liana. Noon pa man sagot ni Liana habang hinahaplos ang buhok ng bata. Blang pagdiriwang nagpasya silang gawing espesyal ang nalalapit na 2 anibersaryo ng teatro. Sa halip na isang simpleng salo-salo, magkakaroon ng isang tunay na recital, isang gabi ng pagtatanghal mula sa lahat ng mga estudyante. Sa mga linggo, bago ang anibersaryo ang teatro ay puno ng buhay. Si Mateo ang naging stage manager at propsman na masayang nagbubuhat ng mga upuan at nag-aayos ng mga ilaw. Ang kanyang mga dating business partner ay hindi makapaniwala. Kung makikita nila siya ngayon na mas pinipili ang amoy ng floor wax kaysa sa amoy ng boardroom. Isang gabi habang pauwi na sila, naabutan ni Mateo sina Liana at Maya sa loob ng dance studio. May isang malambing na tugtog at magkaharap silang dalawa nagsasayaw. Si Liana ang gumagawa ng mga galaw at si Maya na parang isang perpektong salamin ay ginagaya ito. Ito ay isang sayaw na puno ng pagmamahal, isang pagpasa ng kaalaman at pangarap mula sa ina patungo sa anak. Nakatayo si Mateo sa may pintuan, nanonood sa dilim ang kanyang puso, ay puno ng isang emosyon na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi ito ang nag-aalab na pagnanasa na naramdaman niya para kay Belle o ang paghangang naramdaman niya para kay Liana sa party. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas malalim isang pakiramdam ng pagiging buo. Napansin ni Liana ang kanyang presensya. Ngumiti siya. Itinigil niya ang sayaw at sinenyasan si Mateo na lumapit. Bakit, tanong ni Mateo? May kulang sa sayaw namin, sabi ni Maya na may kislap sa mata. Kailangan namin ng kapareha. Umiling si Mateo. Hindi ako marunong. Sinungaling, sabi ni Liana, ang kanyang mga mata ay nangungusap. Alam kong may natatandaan ka pa. Hinawakan ni Maya ang isang kamay ni Mateo at hinawakan naman ni Liana ang isa pa. Sa gitna ng tahimik na teatro, sa ilalim ng isang sinag ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana, muling sumayaw si Mateo del Fuego. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na perpekto, medyo may kalawang na, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mahalaga. Dahil hindi na siya nagsasayaw para magpasikat. Nagsasayaw siya kasama ang kanyang pamilya. Habang umiikot sila, ang kamay ni Mateo ay dumapo sa bulsa ng kanyang pantalon. Sa loob naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang maliit na kahon na may lamang singsing. Itinago niya ito roon. Sa loob ng ilang linggo, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang tinitingnan niya ang masayang mukha ni Liana at Maya, alam niya na ang tamang pagkakataon ay malapit na. Hindi sa isang magarbong restaurant o sa isang mamahaling yate, kundi dito sa lugar kung saan sila naging buo, sa entablado ng Teatro ng Pag-asa. Ang gabi ng 2 anibersaryo ng Teatro ng Pag-asa ay puno ng mahika. Ang munting teatro ay punong-puno ng mga tao, mga magulang, na may dalang bulaklak, mga kapatid, na may hawak na mga kamera, at mga miyembro ng komunidad na dumating para saksihan ang bunga ng kanilang kolektibong pangarap. Ang entablado ay simple pinalamutian lamang ng mga ilaw na iba-iba ang kulay at ng isang malaking banner na may nakasulat na 2 taon ng sayaw 2 taon ng pag-asa. Si Mateo na bihirang makaramdam ng kaba sa mga boardroom ay hindi mapakali sa backstage. Siya ang tumayong MC para sa gabing iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan. Bawat presentasyon mula sa magulong hip-hop ng mga binatilyo
hanggang sa magiliw na folk dance ng mga kababaihan ay kanyang ipinakilala nang may ngiti at init na hindi niya kailanman ipinakita sa publiko. Hindi na siya si Mateo del Fuego ang Titan. Siya si Tito Matt, ang masugid na taga-suporta ng bawat batang aakyat sa entablado. Sa kalagitnaan ng programa, isang video presentation ang ipinalabas. Ito ay ginawa ng mga teenager na miyembro ng teatro, isang koleksyon ng mga lumang larawan at video ang sira-sirang teatro obrero, ang mga unang araw ng konstruksyon, ang mga batang nagsasanay sa maalikabok na sahig at mga panayam sa mga magulang na nagpapasalamat sa pagbabagong idinulot ng teatro sa buhay ng kanilang mga anak. Ang video ay nagtapos sa isang simpleng mensahe sa screen para kay Ma'am Liana at Sir Mateo. Salamat po sa pagtayo ng aming tahanan. Nagpalakpakan ang lahat. Sa isang madilim na sulok sa gilid ng entablado, nakita ni Mateo si Liana na pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang sandaling iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kailangan niya. Nang ang lahat ng grupo ay nakapag-perform na muling umakyat si Mateo sa entablado, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. At ngayon, anunsyo niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para sa ating huling pagtatanghal, isang napaka-espesyal na numero, isang sayaw na sumisimbolo sa paglalakbay sa paghilom at sa pag-ibig na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin sa unang pagkakataon sa entablado. Sina Liana Reyes at ang kanyang anak, Maya Reyes del Fuego isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa mag-ina paglabas nila. Si Liana ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na umaagos sa bawat galaw niya. Si Maya naman ay nakasuot ng puting bestida na parabang siya ang liwanag sa dilim ng kanyang ina. Nagsimula ang musika, isang modernong tango na may halo ng himig ng isang kundiman. Ang kanilang sayaw ay hindi isang laban ng dominasyon, kundi isang pag-uusap. Si Liana ang nagtuturo, si Maya ang sumasagot. Ang mga hakbang ni Liana ay puno ng karanasan at sakit. Ang mga hakbang ni Maya ay puno ng pag-asa at kawalang malay. Sa gitna ng sayaw, may isang sandali kung saan binuhat ni Liana si Maya at sa pag-ikot nila, tila sila ay iisang nilalang ang nakaraan at ang hinaharap magkayakap. Nang matapos ang kanilang sayaw, ang buong teatro ay tumayo. Ang palakpakan ay hindi lang paghanga, kundi pag-ibig. Habang ang mag-ina ay yumuyukod, imbes na bumaba, si Mateo ay naglakad papasok sa entablado. Mula sa kabilang panig, hawak ang mikropono. Agad na natahimik ang bulwagan. Si Liana at Maya ay napatingin sa kanya nagtataka. Magandang gabi po ulit, simula ni Mateo. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Liana. Hindi po ako madalas magsalita sa publiko. Mas sanay po akong gumawa. Pero ngayong gabi, may mga salita akong kailangang sabihin na hindi nakasya sa puso ko. Huminga siya ng malalim. 3 taon na ang nakalipas sa isang magarbong party, muli kitang nakita, sabi niya direktang kinakausap si Liana. Sa gabing iyon, sa gitna ng aking kayabangan, hinamon kita, ininsulto kita, at sinagot mo ako sa paraang tanging ikaw lang ang nakakaalam sa pamamagitan ng sining ng dignidad ng katotohanan. Tinuruan mo ako ng isang leksyon na hindi kayang ituro ng aking ama ng pera o ng mundo ng negosyo. Tinuruan mo ako kung paano maging tao. Ang mga tao ay nakikinig ng mabuti, bawat isa ay ramdam ang bigat ng sandaling iyon. Mula noon, nagkasama tayo sa isang misyon. Nagtayo tayo ng isang gusali. Nagtayo tayo ng isang tahanan para sa mga pangarap. At sa gitna ng lahat ng ito, napatingin siya kay Maya na nakahawak sa kamay ni Liana. Nagtayo tayo ng isang pamilya. Dahan-dahan kinuha ni Mateo ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa isang tuhod sa harap ni Liana Reyes. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa manonood. Si Liana ay napatakip sa kanyang bibig
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Elena Fernandez, Liana Reyes, ano man ang itawag sa iyo ng mundo para sa akin, ikaw ang aking katotohanan. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang pagsayaw, kasama mo ang nagturo sa akin kung paano mabuhay. Ang makasama ka sa bawat araw, ang nagturo sa akin kung paano magmahal. At ang pagbuo nito, kasama mo ang nagturo sa akin kung paano maging isang tunay na lalaki. Binuksan niya ang kahon. Sa loob isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Pakakasalan mo ba ako? Ang katahimikan ay sinundan ng isang pagsabog. Sigawan palakpakan mga hikbi ng tuwa mula sa mga nanay sa audience. Si Liana na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tumango ng paulit-ulit bago niya pa man masabi ang salita. Oo, bulong niya sapat na para marinig ni Mateo. Oo, Mateo, papakasalan kita. Tumayo si Mateo at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Niyakap niya si Liana ng mahigpit. Si Maya ay tumakbo papunta sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Ang tatlo ay naging isang buhol ng kaligayahan. Nang ang palakpakan ay nagsimula, nang humina, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Muling tumugtog ang orkestra ng isang himig ng tango. Tumingin si Mateo kay Liana, isang tanong sa kanyang mga mata. Ngumiti si Liliana at hinawakan ang kanyang kamay. Hinila nila si Maya sa gitna. At sa harap ng komunidad na naging saksi sa kanilang paglalakbay, ang tatlo ay nagsayaw. Walang ensayo, walang koreografiya. Si Mateo na may mga hakbang na hindi pa rin perpekto, ngunit puno na ng pagmamahal. Si Liana na magaan at malaya na parang isang ibon. At si Maya na masayang umiikot sa pagitan nilang dalawa, ang perpektong ugnayan ng kanilang nakaraan at hinaharap. Sa sandaling iyon, walang entablado, walang manonood. Tanging sila lamang isang pamilya, isang tahanan, isang sayaw. Ang huling tango ay hindi tungkol sa sakit o dominasyon. Ito ay tungkol sa pag-asa. At sa katotohanan kapag ang pag-ibig ay sumayaw, kaya nitong buuin muli ang lahat ng sinubukan ng mundong wasakin.